Kung mayroon man tayong isa pa sa may kaka-proud na Filipino-American player ngayon sa NBA, ito ay walang iba kundi ang ating kabayan na si Jalen Green, mga idol. Dahil kung karisma bilang isang future star ang pag-uusapan, nasa kanya na ito, mga idol. Isang high flyer, punong-puno ng athleticism, may deadly shooting at kayang-kayang gumawa ng sariling tira. Habang patuloy na nag-evolve ang kanyang laro para makapagbigay ng all-around performances sa loob ng court, hindi maiiwasan na humarap siya sa matitinding pagsubok sa kanyang career. Bagamat pinamigay siya ng koponan na nag-drop sa kanya, nakahanap naman siya ng bagong tahanan, mga idol, kung saan patuloy siyang lumalaban sa pinakamataas na level. Kaya sa video natin ngayon, ating pag-uusapan ng malalim ang kwentong basketball ng ating kabayan na si Jalen Green. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Well, bago natin himayin ang kanyang basketball journey, pag-usapan muna natin kung paano nga ba siya nagkaroon ng dugong Pinoy. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang nanay ni Jalen Green na si Bri Purganan ay may lahing Pilipino at ang kanyang lolo ay nagmula pa sa Ilocos Sur. Well, Filipina-American ang kanyang nanay kaya 25% ang dugong Pinoy nitong si Jalen Green. Kaya naman hindi katakataka na ganoon na lamang ang pagmamahal at pag-embrace ni Jalen Green sa kulturang Pilipino. Well, isa si Jalen Green sa mga players sa NBA na hindi na dumaan sa college basketball, mga idol. Oo, tama ang narinig nyo. Dahil sa tindi ng kanyang potensyal noong high school pa lamang siya sa prolific prep, naging 5-star recruit siya at hinabol ng napakaraming malalaking universidad. Ngunit imbes na mag-college, pinili ni Jalen Green ang isang mas mahirap, mga idol, mas matapang at kakaibang ruta noong 2020. Ang pumasok ng direkta sa professional level sa pamamagitan ng bagong tatag noon na NBA G League Ignite. Dito pa lang nakitaan na agad siya ng kakaibang potensyal ng mga NBA scouts. Sa edad na 18, nakipagbanggaan na siya sa mga veteranong pro players at malalaking mga players sa G League. Ang kanyang pagiging athletic ang siyang nagpa-hype sa mga scouts. Bukod sa kanya nakakagulat na bilis at talon, nakita nilang kaya niyang pumunto sa perimeter at mayroon siyang natural shot creation, averaging almost 18 points per game sa G League. Pinatunayan niyang handa na siyang humakbang sa pinakamalaking entablado ng basketball, ang NBA. Well, dahil sa kanyang pinakitang gilas sa G League, hindi na nagtaka ang sino man na maging isa siya sa pinaka-pinag-usapang pangalan sa 2021 NBA Draft. Kinuha siya bilang second overall pick ng Houston Rockets, isang prangkisa na naghahanap ng bagong muka na bubuo sa kanilang rebuilding phase matapos ang pag-alis ni James Harden. Pagpasok niya sa NBA, agad niyang ipinaramdam ang kanyang presensya. Sa kanyang rookie season, hindi naging madali ang transition, mga idol. Nakakaranas siya ng mga growing pains, struggle sa shooting efficiency at minsan ay hirap pang magadya sa bilis at pisikalidad ng liga. Ngunit hindi niya hinayaang tabunan siya ng pressure. Sa huling bahagi ng kanyang unang taon, ipinakita niya ang kanyang tunay na bangis. Nakapagtala siya ng mga sunod-sunod na 30-point games, mga idol, na nag-solidify ng kanyang pwesto sa NBA All-Rookie First Team. Ipinakita niya na hindi lang siya hype, mayroon siyang konkretong abilidad para maging isang franchise cornerstone. Pero syempre, mga idol, walang perpektong player, lalo na sa mga unang taon sa liga. Himayin naman natin ngayon ang kanyang mga strengths at weaknesses. Kung strengths ang pag-uusapan, walang duda sa kanyang offensive arsenal. Isa siyang elite athlete na may isa sa pinakamabilis na first step sa buong NBA. Kapag umatake siya sa basket, asahan mo na ang isang highlight reel finish. Mahusay din ang kanyang ball handling na nagbibigay sa kanya ng kakayahang lumikha ng espasyo o shot creation para sa kanyang mga step back threes o mid-range pull-ups. Sa kabilang banda, para maging isang tunay na star, may mga aspeto pa siyang kailangan pakinisin, mga idol. Binanggit natin kanina na may depensa siya at totoo yan, mga idol. Nasa kanya ang mahabang galamay, bilis ng paa at athletic tools para maging isang lockdown defender. Ngunit ang kanyang weakness sa ngayon ay ang defensive consistency at focus sa off-ball defense. Kailangan din niyang mas ma-improve ang kanyang playmaking at shot selection. May mga pagkakataon kasi na napapadala sa mga forced shots at turnovers niya, mga idol. Well, sa kanyang mga sumunod na taon sa Houston Rockets, nakita natin ang unti-unting pag-mature ng kanyang laro. Naging mas agresibo siya at natutong maghanap ng tamang anggulo sa pag-atake. Bumulusok ang kanyang scoring average. Isa sa mga hindi malilimutang laro sa kanyang karir ay noong nagtala siya ng kanyang career high na 42 points. Paulit-ulit niyang naabot ang markang ito sa kanyang pag-stay sa Houston, mga idol. Kabilang na ang isang napakainit na performance noong January 13, 2025 laban sa Memphis Grizzlies, na kung saan itinabla niya ang kanyang career high na 42 points habang bumabato ng napakataas na 72.2% mula sa field. Ipinakita niya sa buong mundo na kaya niya mag-take over ng laro at dalhin ang kanyang koponan sa panalo. Ngunit sa mundo ng NBA, walang permanente kundi ang pagbabago. Dumating ang 2025 off-season at nagulat ang buong basketball world, mga idol, sa isang napakalaking blockbuster trade. Sa kagustuhan ng Houston na pabilisin ang kanilang championship timeline, nagkaroon ng palitan. Ipinadala si Jalen Green kasama sina Dillon
Brooks at isang draft pick patungong Phoenix Suns habang nakuha ng Rockets ang future Hall of Famer na si Kevin Durant. Isang matinding adjustment ito para kay Jalen mula sa pagiging pangunahing between ng isang rebuilding team. Napunta siya sa Phoenix Suns para makipagtulungan kina Devin Booker sa isang roster na may championship aspiration. Sa kasamaang palad, hindi naging madali ang 2025-2026 regular season ni Jalen Green. Binagabag siya ng mga injuries lalo na ang isang matinding hamstring issue na naging dahilan upang makapaglaro lamang siya ng 32 regular season games bitbit ang average na 17.8 points per game. Pero ganun pa man mga idol, pinatunayan pa rin ni Jalen kung ano ang kaya niyang gawin lalo na pagdating sa mga clutch moments na kung saan umaapaw ang kumpiyansa niya. Isang perpektong halimbawa nito ay ang laban nila noong February 21, 2026 kontra sa Orlando Magic. Dikit ang laban na tumabot pa ito sa nakakapagod na double overtime. Sa huling 6 na segundo ng double overtime na itabla pa ng Magic ang score gamit ng isang matinding corner 3-pointer mula kay Jevon Carter. Umasa ang lahat na mauwi pa ito sa triple overtime ang tapatan at sa 1.1 seconds na lang ang natitira sa laro nilang ito. Biglang sumulpot si Jalen Green mga idol at heto ang ginawa niya. Isang cold-blooded game-winning buzzer beater. Ang tirang yon ang tuluyang sumalba sa Phoenix Suns para tapusin ang laro at iuwi ang panalo. Ganyang katindi at ganyang ka-confident si Jalen sa kanyang shooting. Kahit hirap sa laban, pagdating sa dulo siya ang tatapos. Well, pagdating ng NBA Play-In Tournament, nagpasabog si Jalen Green mga idol. Nag-average siya dito ng napakatinding 35.5 points per game para buhatin ang Suns at makuha nila ang 8 seed sa West. Pumasok ang Phoenix Suns sa 2026 playoffs na bitbit ang malaking pag-asa, ngunit isang pader kaagad sa liga ang kanilang babanggain. Ito ang defending champion na Oklahoma City Thunder. Sa unang round ng playoffs, naramdaman ng Suns ang pagod at kakulangan sa chemistry dahil na rin sa mga naging injury sa regular season. Bagamat ibinigay ni Jalen ang lahat ng kanyang makakaya, hindi ito naging sapat laban sa napaka-organisadong sistema ng Oklahoma City Thunder mga idol. Na-sweep ang Phoenix Suns ng Oklahoma City 4-0. Sa kabila ng masaklap na pagtatapos ng kanilang season, nagpakita pa rin si Jalen ng dissenting numero. Sa 4 na larong yun, nagtala siya ng average na 21.8 points, 5.3 rebounds, 3.5 assists at 2 steals per game. Tumira siya ng 42.2% mula sa field at 31.3% naman sa 3-point line sa buong season na yon sa Phoenix. Bagamat bumaba ang kanyang shooting efficiency sa series na ito kumpara sa inaasahan, ipinakita ng kanyang 2 steals kada laro na sinusubukan niya magambag sa kabilang dulo ng court at unti-unting tinatrabaho ang kanyang depensa. Well, isang malaking leksyon ng huling season na ito para kay Jalen Green mga idol. Bata pa siya, punong-puno ng talento at ang bawat kabiguan ay hakbang lamang patungo sa pagiging isang magaling na manlalaro. Nakahanap man siya ng bagong tahanan sa Phoenix o saan man siya dalhin ng kanyang career sa mga susunod na taon. Isang bagay ang sigurado natin, patuloy nating suportahan ng ating kabayan. Ang kanyang talento, pag-asa at dugong Pinoy ay patuloy na magiging inspirasyon sa marami sa atin. Well, kayo mga idol, ano sa tingin nyo ang magiging future ni Jalen Green sa NBA? Kailangan ba siyang i-trade muli ng Suns o magiging mas malakas siya sa next season kapag 100% healthy na siya? Well, i-comment nyo lang yan sa ating comment section sa baba.